Ito, meron tayong kaibigan dito. Ayan, kasama natin to sa trabaho. Tatanungin natin kung ano ang kanyang mga naging karanasan dito sa Saudi Arabia sa haba ng kanyang panahon na nandito siya. So, kamusta ang iyong buhay dito sa Saudi? Okay naman. Ano yung mga isinaalang-alang bago ka nagpunta rito? Siyempre, maraming bagay ka na ginawa at mga naisakripisyo sa madalit salita na ano ba para ka pumunta rito. Pwede mo bang sabihin ngayon sa ano natin at ikwento? Kaya nakapagpunta talaga sa dito sa ibang bansa, siyempre sa Pilipinas. Ang hirap doon, mag-apply ng trabaho kasi salang-sala, tapos ang dami pang mga requirements, ang baba pa ng sahod. Ang isa pa diyan, yung mga backer. Pag wala kang backer, mahihirapan ka talaga. Yung mga ina-apply mo, matabon-tabunan lang yun. Samantalang pag nag-apply ka dito sa mga abroad, lalo na pag dito sa Saudi Arabia, kadalasan naman mga Pilipino. Saudi talaga ang Middle East talaga. Kaya dito na lang nagtrabaho para may matustos sa pamilya. Ay, nang ikaw ay magdesisyong pumunta dito, sinangguni mo ba ang iyong asawa? Siyempre, Ano ang inyong napagdesisyonan? Siyempre, mahirap kasi ang basta lumayo, di ba? Oo, pero yun talagang kumbaga, pag yun nga sinasabi lahat, na pag OFW ka, dapat ang desisyon mo buo, at saka handa kang masaktan, handa kang magsakripisyo, kasi lalayo ka sa asawa at anak mo. Kailangan lang talagang tiisin natin yung ganyan, kasi yun talaga ang choice natin magiging OFW sa sa ibang bansa tayo magtatrabaho. Titiisin para sa pamilya, lalo na sa anak. Ano ang naging reaksyon ng anak mo nung ikaw ay umalis? Sa bagay, nung pag-alis ko, pa yung anak ko, 1 year old pa kasi yung pag-alis ko. Ngayon, wala, 10 years old na yung anak ko. Kaya medyo masakit sa akin na lumalaki siyang hindi ko siya kasama. Kaya mga ilang taon lang siguro mag-aano na rin ako. Nung ikaw ay pumunta rito, siyempre, first timer ka sa Saudi Arabia, di ba? So, ano yung mga naging adjustments mo nung simula hanggang sa ngayon? Ang una talaga, siyempre nandun yung una, malungkot ka kasi number 1 nga, lalayo ka sa asawa at anak ko, maliit pa yung anak mo. Pangalawa, yung mahirapan kang mag-adjust sa nila, kultura, lalo sa mga lingwahe nila. Yung Arabic, mahirapan ka hindi mo maintindihan yung mga sinasabi ng yung halimbawa supervisor mo na hindi marunong mag-English, mag-Arabic, ikaw first timer ka, siyempre nga ka, kumbaga mo na lang, mag-action ka na lang kung anong para magkaintindihan kayo. Ay pagdating sa pagkain. Isa din yun, yung pagkain. Kasi lalo na nung una pagdating namin, kami magluluto, tapos yung pagkain sa kumpanya namin may libre naman. Wala namang Filipino foods. Siyempre manibago ka. Iba yung mga pagkain nila, yung kanin nila, iba kaysa sa atin. Pero sa tagal-tagal, ma-adjust mo, tsaka magugustuhan mo rin yung pagkain nila. Sasanay ka So, napag-aralan mo. Siyempre, Kumbaga, mo na ito pala. Paano naman ang ginawa mong adjustment sa siyempre, iba't ibang lahi ang kasama. Doon sa lang. Trabaho. Yun. Diba? Ang number 1 talaga dyan, pag OFW ka, marunong ka makisama. Kasi alam mo, magkaiba-iba kayo ng mga pinanggalingan magkakaiba ang mga ugali. Ang number 1, pag OFW ka, talaga, marunong ka makisama, saka
habaan mo talaga pasensya mo. Kasi kung hindi mahaba pasensya mo, delikado, lalo pag sa Middle East, makipag-away ka, baka ang plano mo na para sa pamilya mo, kung nakipag-away ka lang dito, makulong ka, paano na yung pamilya, anak mo, kawawa naman. So, dapat kung mag-OFW ka, doblehin mo, times 3 times 4 mo pa yung pasensya. Yun lang, marunong ka makisama, tsaka, pag may mga na, siyempre, magkaibang, ugali ng ibang lahi, babaan mo na lang yung pasensya mo. Huwag mo na lang patulan. Para ang lagay mo sa isip mo, pumunta ka sa ibang bansa para sa pamilya mo, sa anak, asawa mo. Ay kapag dumarating ang nalulungkot ka, kasi syempre talaga yan, yung may pagkakataon na nalulungkot, ano ang iyo namang ginagawang mga bagay-bagay para malampasan mo to sa araw-araw?